Magandang araw po sa inyong lahat. Muli po ito ang inyong Midnight CJ na magbabahagi ng isang makatotohanan at magandang kwento. Ang kwento po natin sa araw na ito ay sentro sa isang pamilya at ang sumulat po nito ang kanilang anak na si Gerald patungkol sa kanyang tatay Amrosolo at nanay Aning. Sila ay tubong Gandara Samar. Ang sabi po ni Gerald, doon daw sa kanila hindi na bago ang usapin pagdating sa tinatawag na Biringan City. Marami sa kanila ang natatakot na bumanggit sa nasabing lugar dahil meron silang paniniwala na sa oras banggitin mo ito, tiyak na hindi ka na magtatagal ng ilang araw at kusa ka na lang mawawala. Gaano nga ba kaganda ang kwentong ito? Tara at sabay-sabay na po natin pakinggan. Amorsyala, ano yon Aneng? Ano pa bang ginagawa mo dyan? Hindi ba dapat natutulog ka na kasi 9:00 na? Dati-dati 7:00 pa lang nakahiga ka na. Hindi ako mapalagay, Aneng. Para bang may kakaiba akong nararamdaman. Anong klaseng pakiramdam? Ewan ko. Parang may mali. Pakiramdaman mo ang paligid. Parang sinasabi rito na may mga bisitang darating. Ayon na rin yan sa mga ibon at sa huni ng mga kulisap. Itay, ano ba yan? Ang tagal-tagal ko nang nakikiusap sa inyo. Hinto nyo na ang pagiging albularyo. Ang tanda nyo na ni nanay. Tsaka isa pa, yung sinasabi nyo na meron kayong kayang gawin? Sa tagal ko na naging anak mo, Itay. Malapit na akong mawala sa kalendaryo. Wala akong nakitang ibang kaya niyong gawin kung hindi mag-atang, maghilot. Yun lang, Tay. Hindi ko nga makita yung sinasabi niyong meron kayong gabay eh. Gerald, anak, hindi kita pinipilit na mapunta sa'yo ang kaalaman ng iyong itay. Pero ang akin lang naman, irespeto mo kami ng nanay mo. Ganun ba? Yung respeto ko naman, Tay, hindi naman yun nawawala sa inyo. Kaya lang, ako napapahiya sa mga tao eh. Bakit, Gerald? Ano bang sinasabi ng mga tao sa paligid? Ano pa? Marami silang sinasabi na kapag nanggaling daw kay Itay ang pasyente, hindi na raw nagtatagal ang buhay. Katulad nung kabarkada ko. Inatangan ni Itay ng kung ano-ano. Buhay na manok, itlog, tsaka yung malagkit. Nilagay dun sa puno, kinabukasan, patay. Gerald, ang isang pasyenteng meron ng malubhang karamdaman, sinubukan ko pa rin na pagalingin. Kaya lang, wala eh. Hindi nakinig. Yung nagambala niya kaya tinuluyan. Yung inalay ko hindi nga ginalaw. Ang sabihin mo, Itay, hindi naman totoong may nagambala yun. Pang-doktor yung sakit niya. Dapat sinabi niyong nagpa-doktor na lang. Kesa yung ganyang, Gerald, sila na rin mismo ang tumanggi. Marami na silang inubos na pera sa doktor. Halos na ibenta na ang kanilang ari-arian, mapagaling lang yung sinasabi mo. Sandali nga. Magkaliwanagan nga tayo, anak. Ikaw ba inuusig mo ba ako, anak? Ha? Hindi naman ho sa ganun, Tay. Pero parang ganun na nga ho yun. Matulog ka na nga. Kahit di mo sabihin alam kong nakainom ka. Ay Gerald, matulog ka na, anak. Hindi. Mag-uusap kami ni Itay. Hindi ko na makayanan eh. Alam
Alam mo yung sinasabi sa akin ng mga tao? Sabi, Gerald, yung tatay mo, pinatay lang si ganito. Hinawakan lang kagabi. Kinabukasan patay na, patigilin mo na yan sa panggagamot. Baka makasuhan pa yan. Alam mo yung mga ganun, Nay, Tay? Ako nahihiya, ako. Anak, matagal na ang itay sa ganitong gawain. Yun na nga eh. Sa tagal nyo nang naging ganyan, meron ba kayong taong napagaling? Sige nga. Aba marami. Maraming napagaling ang tatay mo. Sino? Anak, kung papangalanan ko isa-isa, marami talaga sila. Kaya lang, hindi to ang tamang oras para debatihin mo kami ng nanay mo. Ewan ko sa inyo. Tumigil na kayo, yun lang ang gusto kong mangyari. Total, di naman kayo kumikita dyan eh. Tanging pangingisda at pagtatanim ng gulay at palay ang kinabubuhay natin. Yung panggagamot nyo, wala kayo napapala, maski 5. Noong minsan nga nakita kong inaabutan kayo ng 50 ng tao ni hindi nyo nga tinanggap eh. Ang sabi niya pa, pasensya na po kayo kasi hindi po ako tumatanggap ng kahit na ano nang galing sa ganyan. Ganon? Gerald, anak, sumusobra ka naman na yata. Hindi ka naman na yata rumerespeto sa amin ng nanay mo. Talagang ganun, tay. Kasi sawang-sawa na ako sa hahamak sa akin ng mga tao. Alam nyo ba? Ako ang lahat ng sumasalo ng kahihiyang binibigay nyo rito sa bahay. Diyan na nga kayo. Yun yung mga masasakit na salitang binitiwan ni Gerald sa kanyang mga magulang. Natulog na siya pagkatapos nun. Nagising na lang siya kasi may kakaibang ingay sa labas ng bahay. Akala niya pasyente na nagagalit sa kanyang tatay, pero hindi pala dahil nang sumilip siya sa bahay. Nakita niyang may lalaking nakatayo sa labas. Nakahubad yun. Yung buong katawan ay para bang pinahiran ng langis. Mahaba ang buhok na may mapulang mata. Amor Solo, makinig ka sa akin. Huminto ka na. Dahil kapag hindi ka huminto, mayayari ka na. Sino ka ba? At bakit mo ba ako pinipigilan sa aking mga adhikain? Amor Solo, inilalagay lang kita sa tama. Binibigyan kita ng babala. Dahil kapag hindi mo ginawa yan, lahat ng mga inargabyado mo noon, darating ngayon. Magpasalamat ka dahil binibigyan ka pa nila ng pagkakataon. Ipinadala nila ako dito upang iparating sa iyo na huminto ka na dahil maling-mali na ang ginagawa mo. Masyado kang maraming nasasagasaan. Amor Solo? Sino yan? Aneng? Huwag kang lumabas. Diyan ka lang. Sino nga yan? Oy. Ito pala ang asawa mo. Huwag ang asawa ko. Bakit ba? Amor Solo, ulitin ko sa'yo. Pinadala ako rito upang bigyan ka ng babala. Ngayon kung sasabihin mo sa akin hindi ka pa maglulubay, pues ako na rin ang magsasabi sa kanila na dapat na silang pumunta rito para wakasan ka na. Hindi ako hihinto. Kamatayan lang ang makapagpapahinto sa akin kung sino ka man. Ganun ba? Yung kausap na yon ng kanyang tatay, nagtaas lang ng kamay na para bang senyas. Maya-maya pa 3 lalaki nang dumating. Napaatras noon si Amor Solo dahil kakaiba ang itsura ng mga ito. Rinig na rinig ni Gerald ang mga napag-usapan. Ikaw? Amor Solo ko nga ito. Hindi ka talaga marunong madala. Hindi ba't noon ka pa namin pinagsabihan? Hanggang ngayon, patuloy ka pa rin kumakapit dyan sa sinasabi mong mga gabay. Ngayon, Amor Solo, ipapaintindi ko sa'yo ang naging mali mo noon. Hindi na!
Hindi na kailangan yun. Kung kinakailangan, labanan ko kayo sa gabing ito. Gagawin ko! Ganun ba? Biglang tumakbo ang nanay ni Gerald papalabas. Meron itong dalang itak. Ibinigay yon sa tatay niya tapos nang laban silang dalawa. Hindi naman maintindihan ni Gerald kung ano ba ang punot dulo ng pinagmulan ng away na yun. Basta't ang huling nakita ni Gerald, yung nanay niyang si Aning, bigla na lang bumulagta at iniwanan ng malalim na sugat sa katawan. Yun namang mga lalaki, biglang nagsigsiwalaan. Nay! Nay! Anak! Anak! Aneng, sinabi ko naman sa'yo, huwag kang lalabas dahil delikado sila. Ipinasok yung nanay sa loob upang gamutin ng matandang Amorsolo. Bilang isang albularyo, meron din siyang ginagamit na mga iba't ibang klasing halamang gamot upang sa gayon magamot ang pasyente. Pero sa pagkakataong ito, yung nanay niya'y hindi napagaling. Kasalanan ko ito, Gerald. Kasalanan ko ito. Tay, wag mo nang sisihin yung sarili mo. Pasensya na rin kayo sa mga nasabi ko. Ngayon, Itay, patunayan mo sa akin na talagang isa kang albularyo na marami kang kayang gawin. Ayan ang nanay ko sugatan. Malalim ang mga sugat niya. Pagalingin mo siya, Itay. Kahit na anong orasyon, kahit na anong pahid, walang nangyari. Maya-maya pa ang matandang Amorsolo. Lumabas ito at pumunta sa likod ng bahay. Tayo, ano bang ginagawa mo dyan? Tignan mo si inay. Nangingitim na siya. Dalhin na lang natin siya sa ospital. Anak, ang sugat ng iyong inay ay likha ng mga aswang. Hindi kakayanin ng ospital yan. Mas lalo lang yan lalala. Sasagot pa sana si Gerald nang biglang may nakita siyang lumabas mula sa puno. Maitim na lalaking nababalutan ng usok. Kinausap yon ng tatay niya. Sa ikalawang pagkakataon ng aking buhay, ako'y muling humihingi sa iyo ng tulong. Bigyan mo ko ng gamot para sa asawa kong nilapastangan ng mga aswang. Tay, ano yan? Anong klaseng nilalang yan, Itay? Diyan ka lang, Gerald. Diyan ka lang. Kinalulungkot ko pero hindi kita kayang bigyan ng anumang lunas. Pero meron pa tayong paraan at ikaw ang gagawa nun. Anong paraan? Sabihin mo, ngayon din. Pupunta ako ron. Kukunin ko yon. Pupunta ka sa lugar ng Biringan. May makukuha kang isang importanteng agimat doon. Ang agimat na yun ay may kakayanan pahilumin ang mga sugat na likha ng aswang. Ganon. Nang laki raw ang mata ng tatay niyang si Amorsolo nang mabanggit ang salitang Biringan. Halatang merong takot sa kanyang muka. Pero pinagsawalang tabi na lang yon ng tatay niya dahil para sa nanay niya gagawin niya yung kahit na napakadelikado. Pagkatapos daw ng pag-uusap na yon, nawala na ang nilalang sa puno. Ang ginawa naman ng tatay niya ay nag-alsabalutan, yung tipong halos lahat yata ng kanyang pangontra nilagay sa katawan niya. Tay, anong ginagawa mo? Bakit ka gumagiyak? Paano kami rito ni nanay? Anak, ikaw na munang bahala sa nanay mo. Ipinapangako ko bukas ng hapon babalik ako. Pero anak, wala kang ibang gagawin. Dito ka lang. Punasan mo lang siya ng langis. Yun lang. Ipinapangako ko sa iyong babalik ako. Aneng, kukunin ko lang ang sinasabing agimat ng aking kaibigan. Ha? Yun lang ang makakapagpahilom dyan sa mga malalalim mong sugat.
asahan kitang babalik ka, Amor Syolo. Tatagan mo, Aneng. Tatagan mo. Gagaling ka, gagaling ka. Hindi ako makapapayag na yung mga aswang na yan ang wawakas sa buhay mo. Pangako ko yan, Aneng. Pagkatapos nun lumakad na ang tatay niyang si Amor Solo. Hindi na alam ni Gerald ang mga sumunod na nangyari. Sa mga sumunod naman na araw, yung nanay niya hindi na nakayanan ang malalalim na sugat. Kasi hindi basta sugat yun. May mga lumalabas na rin na kung ano-anong klase ng insekto at uod. Nang dahil doon namatay na ng tuluyan ang nanay niyang si Aning. Pre, nakikiramay ako pre. Pare, sa palagay mo, iniwan na kaya kami ni Itay? Bakit ganun? Sabi niya babalik siya eh. Pero magpahanggang sa ngayon pre, hindi pa siya bumabalik. Gerald pare, sino ba namang ama o asawa ang makakatiis pag gantong sitwasyon? Intindihin na lang natin si Manong Amor Solo. Sigurado ako merong malalim na dahilan kung bakit di siya dumating. Pare, pinalalakas mo loob ko pare. Pare, maniwala ka. Babalik si Manong Amor Solo. Kung dito sa atin, maraming hindi naniniwala sa kanya. Pero ako pre, naniniwala ako sa tatay mo. Babalik siya. Sigurado ako dyan. Sige ho pare. Ilang gabi na ang nakalipas. Halos kakaunti ang nakikiramay sa burol ng nanay niyang si Aning. Meron pa ngang mga pagkakataong imbis na makiramay ang darating sa burol, nariringgan pa sila ni Gerald ng masasamang salita at pangungutya. Kaya nga't hindi na siya nakatiis. Pinalayas niya ang mga tao na yun. Kung yan lang sasabihin nyo, umalis na lang kayo rito. Hindi namin kailangan ng pakikiramay nyo. Umalis na kayo! Pre, puso mo pre. Pare, palisin mo mga yan. Ayokong lumapit sila rito sa burol ni inay. Pasensya na po kayo. Sige ho, makakalis na ho kayo. Iilang tao lang naman ang pinaalis, pero halos lahat ng mga nakaupo sa labas nagsigsilabasan hanggang sa dalawa na lang sila ng kaibigan niya ang natira sa burol. Oh pare, saan ka pupunta? Dito pare. Diyan ka lang pare, diyan ka lang. Pumunta si Gerald sa likod kung saan naroroon ng isang malaking puno at kinausap niya yung nakatira doon. Nilalang! Kung sino ka mang nilalang na kinausap ng aking itay, magpakita ka sa akin! Sabihin mo sa akin, nasan na si itay? Ano nang sitwasyon niya ngayon? Bakit hanggang ngayon hindi pa rin siya umuwi? Nilalang! Magpakita ka sa akin! Kahit na anong sigaw ni Gerald at pakikiusap, walang lumabas na nilalang, kaya't nagalit siya. Nagtumpok siya ng mga kahoy sa ilalim ng puno tapos sinilaban. Kaya lang dahil sa ginawa niyang yun, para bang nagalit ang nakatirang nilalang doon. Kasi yung apoy ay biglang gumapang papunta sa kanilang bahay. Mabilis na nilamon ng apoy ang bahay nila. Tanging ang kabaong lang ng nanay niya ang naisalba niya nung gabing yun. Yung buong bahay, lahat ng mga gamit ay mabilis na kinain ng apoy. Bakit ganito? Nawalan na ho ako ng mahal sa buhay. Pati ba naman yung bahay namin? Pre, andyan yata sila kapitan oh. Madali kayo! Patayin niyo yung sunog! May mga kasamang bantay bayan si kapitan.
at pinatay yung sunog sa bahay. Pero huli na ang lahat dahil wala na silang maisalba na kahit na isang gamit. O Gerald, ano nangyari rito? Kapitan, yung puno na yan! Yan ang may kasalanan! May nakatira dyan, Kap. May nakatira po dyan. Ano? Anong ibig mong sabihin doon? Kap, saan ho ba natin pwedeng ilagak si Aling Aneng? Doon na lang sa chapel natin dito sa baryo. Gerald, halika na. Huwag ka nang umiyak dyan. Mabuti na lang talaga dahil mabilis kausap ang kanilang kapitan del baryo. Nang dahil dito, nabigyan pa ng ilang araw na burol ang nanay Aneng niya. Pre, sa palagay mo, yung ba talagang nakatira doon ang sumunog sa bahay nyo? Sa palagay ko nga pre. Kasi wala naman ako nilagay na kahoy papunta sa bahay eh. Doon lang sa ilalim ng puno. Nung magliyab pre, nakita mo naman. Ilang minuto lang ang pagitan. Gumapang sa bahay. Pre, yung lupa pre, nakita kong may lumabas na apoy eh. Nako pre, nakatakot naman yung sinasabi mo. Pre, huwag kang aalis sa tabi ko pre. Natatakot ako. Kahit matulog pre, parang hindi ko magawa. Pre, huwag ka mag-alala. Kahit pumikit ka, dito lang ako sa tabi mo. Hindi kita iiwan. Salamat pre. Ilang araw pa ang lumipas, malapit ng ilibing ang nanay Aneng niya. Magpagayon pa man hindi pa rin dumarating si Amorsolo. Marami ng mga kamag-anak ang dumating at nagtatanong kung nasaan si Amorsolo. Hindi naman mabanggit ni Gerald na nagpunta ito sa piringan. Gerald, ang tagal nang wala nung tatay mo. Nasaan na siya? May kinuha lang pong importante. Oh, mas importante pa ba yun sa burol ng nanay mo? Tita, sabi niya importante. Huwag na ho kayo magtanong. Malapit na siyang ilibing. Wala pa rin yung tatay mo? Mga albularyo talaga. Kung ano-ano na lang ginagawa sa buhay. Pasensya na po kayo tita. Wala ho tayong magagawa doon. Sa sumunod na araw, ito na yung last night ng nanay niyang si Aneng. Siyempre, kahit maraming galit, kahit maraming nagdududa sa pagkatao ng mga magulang ni Gerald, meron at meron pa ring pupunta. Pero hindi lahat nakikiramay. Yung iba siyempre nakikikain lang ng sopas, nakikikape at siyempre chumichismis. Pre, wag mo na silang pakinggan pre. Isipin mo na lang, huling gabi na to ng nanay mo. Kung ano man ang sinasabi nila, pabayaan mo na. Sila na magdadala noon pre. Buti na lang talaga pare. Nandiyan ka. Pre sige, di ko na talaga kaya eh. Babagsak na yung talukap ng mata ko. Tutulog muna ako pre. Sige pre, tulog ka lang. Akong bahala rito. Sa pagtulog ni Gerald sa likod ng simbahan kung saan merong mahabang upuan, doon ay nakapanaginip siya ng hindi maganda. Nakita niya raw ang kanyang tatay. Nasa loob ng kagubatan. Ang pinagtataka ni Gerald base sa kanyang panaginip. Gandang-ganda raw yung tatay niya sa paligid. Samantalang si Gerald wala siyang ibang nakikita kung hindi maiitim na tao at mga nagtataasang puno. Yung mga taong nakikita niya ay galit na galit daw sa tatay niya. Pero habang kinakausap yon ng tatay Amorsolo niya, para bang gusto na siyang tuluyan dahil nakaakma na ang mga sandata. Maganda pala rito sa inyo. Alam nyo, walang kasing ganda ang lugar nyo. Mayaman, siguro kapag dito ako tumira, ay magiging maayos na rin ang buhay ko. Hindi raw nagsasalita yung kausap ng tatay niyang inakala niyang isang magandang babae.
Pero sa paningin ni Gerald talagang nakakatakot daw ang itsura nun. Dahil sa ito hindi kumikibo, nakatingin daw yung kay Gerald at itinuturo si Gerald sa kanyang tatay Amorsolo. Ha? Wala yan, hindi ko kilala yan. Huwag mong pansinin yan. Tay, tay, bakit nandito ka pa? Umuwi ka na. Wala na si inay. Last night niya na ngayon. Ang pinagtatakahan ni Gerald kung bakit para bang hindi siya naririnig at nakikita ng tatay Amorsolo niya. Kaibigan, maganda nga rito. Pero meron akong pakay rito eh. Pwede mo bang ibigay sa akin ng isang makapangyarihang agimat? Yung agimat na kayang makapagpagaling ng sugat ng mga aswang? Imbis na sumagot daw ang kausap ng tatay niya, bigla raw itong natawa. Lumabas ang matulis nitong ngipin at nakita rin ni Gerald na may dugo pang tumutulo mula sa ipin ng kausap ng tatay niya. Kaibigan naman, ibibigay ko naman ang lahat ng gusto mo eh. Oo, ibibigay ko sa'yo. Basta kailangan ko rin yung agimat na yon. Sa pagkakataon na yon, doon daw kumibo ang kausap ng tatay ni Gerald. Ang sabi raw nito, ibibigay daw ang gusto ni tatay niya, basta't bigyan daw siya ng isang iaalay na buhay. Nagulat pa siya sa mga sumunod dahil ang hinihiling daw ng engkanto, ang buhay ni Gerald. Doon ay nagalit ang tatay niya. Ano? At bakit ko sa'yo ibibigay ang buhay ng anak ko? Yun lang naman ang napanaginipan ni Gerald hanggang sa ito'y nagising na dahil nasisikatan na siya ng araw. Tapos nagulat siya ang daming mga taong nakapaligid sa kanya. Pre, buti naman gising ka na pre. Ha? Bakit? Nako, kaninang alas 5 ka pa namin ginigising. Kasi umuungol ka pre. Tignan mo, puro yung katawan mo. Puro putik. Naggulong-gulong ka dyan sa putik pre. Ano? Paano nangyari yun? Natutulog lang ako eh. Pre, malapit nang dumating yung karo. Dadalhin na sa huling hantungan yung nanay mo pre. Pre, ikaw na munang bahala dyan. Magbibihis lang ako. Sige pre, yung mga kamag-anak mo nandun oh. Nag-iiyak ka na. Pre. Habang naliligo si Gerald, hindi pa rin maalis sa isip niya yung napanaginipan niya. Hindi ako ipagkakanulo ng tatay ko. Kung ang nanay ko'y nagawa niyang iwan dahil sa kagustuhan niyang gumaling, sigurado ako, hindi ako kayang ipagkanulo ni itay. Nasisiguro ko yan. Kinatok si Gerald ng kamag-anak niya sa CR dahil dumating na raw yung karong magdadala sa kanyang nanay sa huling hantungan. Nang malapit nang ipasok sa nicho yung nanay niya, nakaugulian ng marami na bubuksan ng kabaong upang sa huling hawak at syempre sa huling luha na ipapatak ng kanilang mata. Si Gerald ang pinakaapektado roon kahit nasabihing may formalin ang nanay niya. Hindi siya nangimi na yakapin at halikan sa pisngi ang nanay niya at nagpaalam habang bumubuhos ang luha. Maya-maya pa pinigil na siya ng mga kamag-anak dahil oras na upang ipasok ang kanyang nanay sa huling hantungan. Pagkatapos noon, sinarado na ang nicho ng nanay niya. Nag-alisan na ang mga kamag-anak at tanging siya na lang at ang kabarkada ang naiwan sa harap ng nicho. Pre, salamat kasi hanggang huli. Nandiyan ka. Pre naman, magkasanggan dikit tayo. Ngayon kung sasabihin mo nga sa akin na sundan natin yung tatay mo sa biri. Pre, wag mong babanggitin. Pre, pasensya na pre. Pre,
Kung doon muna ako sa inyo, pre. Kasi wala naman ako matutuluyan eh. O pre, walang problema. Si Airpat ko lang naman ang kasama ko doon. Tsaka isa pa, alam mo, si Airpat, maraming alam yun. Mababahagian ka nun ng mga, alam mo na, yung mga kwentong talagang doon ang galing. Bakit pre? Yung Airpat mo ba o pre, galing din siya doon. Hindi lang niya binabahagi kasi mahirap na pre. O sige pre. Dahil sa wala nang matutuluyan si Gerald, ninais ng kaibigan na doon na lang siya patuluyin sa kanilang bahay. Dahil ang Chong lang naman ang kasama niya sa bahay niya. Chong! Chong! O Gerald, teka, nailibing na ba yung nanay mo? Oho. Asyo, bakit mo siya sinama rito? Chong, alam niyo naman yung nangyari. Nasunog yung bahay nila, di ba? O ngayon, anong plano? Chong, kung pwede sana, dito na lang muna siya sa bahay. Kung pwede naman. Wala naman problema ron, Asyo. Siya nga pala, Gerald. Yung tatay mo, bumalik na ba? Hindi pa ho eh. Bakit? Saan ba siya nagpunta? Pre, aminin mo na kay Chong. Maintindihan ka niya, galing din siya doon. Nagpunta po ng Biringan. Ano? Anong ginawa niya sa Biringan? Yun ho kasi nakatira sa likod namin. Ang sabi, doon daw sa Biringan makukuha yung agimat na pwedeng ipanggamot kay nanay. Gerald, ang Biringan, malayo sa usap-usapan na maganda, maliwanag, at angat sa buhay. Ang totoo niyan, kabaligtaran ng lahat ng yun. Chong, pwede ho ba kaming pumasok? Oo naman, bakit kasi ayaw niyong pumasok? Kararating pa lang nila sa bahay ng Chong niya. Naglabas agad ito ng alak upang mapasarap daw ang kwentuhan. Alam mo Gerald, yung lugar na yan ay masasabi kong nandyan na ang lahat ng klase ng panglilinlang. Ewan ko ba naman sa tatay mo, napakatagal na niyang albularyo pero nagpauto pa siya ron sa nakatira sa likod niyo. Hindi ko nga ho maintindihan eh. Pagkatapos niya kausapin yun, agad-agad nagtungo ho siya ron sa Biringan na yun. Chong, ngayon binabanggit natin yan di ba magpapakita sa atin yung sinasabing nangunguha? Ang kaya lang nilang ganunin, yung mga taong hindi pa nakarating doon. At yung sa palagay nila'y kayang-kaya nila. Chong, sa palagay niyo ho ba, makakabalik pa ang tatay? Conforme sa kanya. Kung hindi siya magpapaloko at gagamitin niya pa rin ang utak niya at aalalahanin niya yung mga mahal niya sa buhay, yun sigurado ako makakabalik pa siya. Pero kung masilaw siya sa ganda, sa pagkain, sa kayamanan, at syempre sa mga naggagandahang tao doon, wala na siyang pag-asa, Gerald. Chong, di ho ba nanggaling na rin po kayo doon? Oo. Katunayan, maliit pa noon si Asyo nang huli ako magpunta doon. Alam mo ba, sa pagkakatanda ko, 3 araw lang ako doon. Pero paglabas ko, matanda na si Asyo. Yun nga rin po pagkakaalam ko, Chong. Ang sabi-sabi rito noong araw, patay na raw ho kayo. Nagulat nga ho ang marami. Bigla kayo nagpakita. Ano ho ba nangyari sa inyo doon? Marami.
Iba't ibang klase ng pagsubok ang pinagdaanan ko doon. Kaya lang syempre, dahil mahal ko ang asawa at anak ko, mas pinili kong bumalik. Kaya lang, ang hindi ko labis na maunawaan kung bakit pag-uwi ko, yung anak ko'y asawa na pala ng ibang lahi. At ang asawa ko naman, sumama na sa ibang lalaki. Pre, maraming kwento yan. Chong, kwento mo nga kung paano ka muntik na makakain ng pagkain nila. Ang totoo niyan, Gerald, pagtapak ko sa sinasabing biringan, maraming ihahanda sa iyong pagkain. Talaga namang nakakaakit. Kung ano pagkain natin dito, ganun din ang pagkain doon. Pero meron ako napansin. Merong isang pagkain na sa palagay ko hindi naman masarap. Pero bakit yun ang unang gusto nilang ipakain sa akin? Chong, may lechon baboy ba ron? Meron. Marami pang iba. At ang sabi pa nila sa akin, kumain daw muna ako. At pagkatapos nun pwede na akong umalis at bibigyan pa nila ako ng kayamanan. Baka hindi ka maniwala, Gerald, Asyo. Isang sakong gintong pera ang binibigay sa akin kapalit ng pagkain ko ng kanin na kulay itim. Nasa na ho yung gintong pera? Hindi ko kinain yun. Kahit ano, wala akong kinain doon. Dahil sa pagpunta ko doon, bitbit ko pa rin ang habilin sa akin noon ng aking yumaong nanay na kung ano man ang ilok sa akin, pabalik dito ay wag kong kukunin. Kaya ho pala ganito pa rin ang buhay nyo. Paano naman po kayo napunta ron? Yang si Chong, pre, nangingisda yan ng araw. Sabi niya, may dumaan daw na isang malaking barko. Totoo yun. Hindi basta barko. Tapos nang dumaan yung barko na yun, yung bangka ko sa pangingisda, biglang kinain ng malauli. Malauli? Ano yun? Malauli. Yung tinatawag na ipo-ipo sa dagat. Tinulungan ako ng mga nakasakay sa barko. Ngayon, sabi ko sa kanila, ibaba nila ako sa pasigan. Kaya lang parang hindi nila ako naintindihan. Dinala pa ako sa magandang kwarto. Tapos, nakatulog ako agad eh. Nagising na lang ako, nandun na ako sa isang napakagandang parang kaharian. Ganun ba? Ibig sabihin ho pala, Chong, pagtanggi lang ang dapat gawin para makaalis sa lugar na yun. Ano yung sinasabing may magbibigay daw doon kay Itay ng isang makapangyarihang agimat? Yung agimat daw na yun, kayang pagalingin yung mga sugat na gawa ng aswang. Marahil may katotohanan yun, Gerald. Hindi nyo lang alam, mga bata. Ang mga aswang, ang lumikha dyan, mga engkanto. Kaya, yung agimat na sinasabi nung nakatira doon sa likod ng bahay nyo, hindi imposible yun. Tsak, na meron silang lunas sa mga nilalang ng mga engkanto. Ano? Chong, hindi ko yata kayo maintindihan. Liliwanagin kong sa'yo muli. Walang mga aswang kung walang engkanto. Noong araw, noong panahon ng mga Kastila, ng kapanahonang tinutugis tayo rito mismo sa sarili nating lupa, merong isang taong hindi ko nalang papangalanan na wala nang matakbuhan. Alam mo ginawa niya? Pumunta siya sa kagubatan, bitbit ng isang buhay na kambing. At pagdating sa gubat, ginilitan niya yung kambing, yung dugo ikinalat. Humiling siya na sana'y bigyan siya ng kapangyarihan ng gubat at ng kalikasan upang sa gayon, makayanan niya ang labang haharapin niya kontra sa mga mananakop. At doon nagsimula ang kwento na yun hanggang sa kumalat ng kumalat. Chong,
Yung kwento na yun kwentong bayan yan eh. Pero totoo ba talaga yan, Chong? Yun din ang pagkakaalam ko. Gerald, huwag mong tigilan ng panalangin na sana ang tatay mo'y makakita ng isang maliit na maliwanag. Bakit ho? Ano ho bang meron sa liwanag na yun? Ang liwanag na yun, yun ang magiging pintuan para marating niya ang labasan. Pauwi rito sa atin. Ganun ho ba? O Gerald, wala kang ibang gagawin kung hindi manalangin. Wala nang mas makapangyarihan pa sa Panginoon. Yung kahit iniisip natin na hindi mangyayari at hindi agad dumarating, pero darating sa takdang araw. Doon masasagot ang kasagutan sa lahat ng ating mga panalangin, Gerald. Salamat ho, Chong. O itagay nyo. Habang nagiinuman, ikinuwento rin ni Gerald na sinalakay sila nung aswang nung gabing yun. Ano? Namukaan mo ba? Hindi ho, Chong eh. Kaya lang ang hindi ko maintindihan parang may malalim na galit yung mga aswang na yun kay Itay. Sinasabing matagal na raw siyang pinahihinto. Ewan kung bakit kasi nakikita ko naman ho, Chong. Wala naman ibang kayang gawin si Itay kundi manghilot, mag-atang, yung ibang inaatangan na mamatipe. Para bang sinasabi nila na merong nasagasaan si Itay sa lahi nila. Yun po hindi ko mainawaan kasi wala namang ganong kakayanan si Itay. Di niya kayang makipaglaban sa mga aswang. Ganito yan, Gerald. Marahil ang tatay mo'y merong lihim. Hindi lang sinasabi sa'yo, pero siguradong alam din yun ng nanay mo. Ngayon, dahil sa galit ng mga ito, kahit lumipas ang mahabang panahon na ibinigay na palugit sa tatay mo para tigilan ng ginagawa niya, lumabas na ang galit nila at naningil na sila. Nanay mo ngayon ang siyang naging nagbayad ng problema. Chong, paano naman ho yung gagawin ng tatay? Wala nga po siyang kakayanan. Hindi ba nasunog yung bahay niyo? Opo. Tara, tapusin natin ang inuman at pupunta tayo sa bahay niyo. Nasisiguro kong merong isang importanteng gamit na hindi dinala ng tatay mo papunta sa biringan ang matatagpuan natin doon sa sunog na bahay niyo. Chong! Wala nga natirang kahit na isang gamit. Asyo, ang bagay na yon ay hindi kayang tupukin ng apoy. Talaga? Sigurado ako yun ang punot dulo kung bakit galit na galit ang mga aswang sa tatay mong albularyo. Kahit na sinasabi mo sa akin, Gerald, na hilot at pag-aatang lang ang kayang gawin ng tatay mo. Pagkatapos nga nilang mag-inom, nagtungo sila sa natupok na bahay. Nagkalat pa rin doon ang ibang mga gamit na hindi na mapakinabangan. May bitbit na pala yung lalaking kainuman. Agad nitong tinumbok kung saan ang kwarto ng tatay ni Gerald. Naghukay ito ng halos hanggang tuhod. Kung gaano kaluwang ang kwarto ng tatay niya, ganun ding kalalim ang hukay. Nagtaka noon si Gerald kung bakit tila napakalambot ng lupa. Hanggang sa may tinamaan ang tiyong ni Asyo. Nakakaibang matigas na bagay kaya't lumagapak ang pala. Chong! Ano yan? Siya nga ho pala, Chong. Ano ho yan? Eto na yun. Sigurado akong eto na yun. Isang maliit na baul na halos kasing lapad lang po ng mga cellphone natin sa panahon ngayon. Nang buksan nila ito, tumambad sa kanila yung isang kulay itim na maliit na aklat, tapos sa ilalim nun, meron pang isang mas maliit na baul na parabang lagayan ng singsing. Pagbukas nila, merong isang kulay itim na bato. Ito na yon. Sigurado ako, ang batong ito ang punot dulo ng lahat kung bakit galit na galit ang aswang sa tatay at nanay mo. Pero Chong, parang ngayon ko lang yata nakita yan. Ano yan, Chong? Ito ay makapangyarihang bertud.
Sa aking pagkakaalam, ang bertud na ito'y nanggaling sa isang dato ng gabunan. Ngayon, ang hindi ko kayang ipaliwanag kung paano napasa kamay ito ng tatay mo. At nasisiguro ko, sa pamamagitan ng bertud na ito'y maraming namatay na mga matataas na uri ng aswang noong araw. Kung ganun, Chong, saan mapupunta ngayon yan? Sa'yo. Bakit sa akin? Gerald, ang batong ito, pwede natin itong gamitin para yung tatay mo kung sakaling makakauwi at bitbit yung sinasabing agimat na nanggaling pa sa Beringan. Gagamitin natin to upang durugin ang agimat na yon. Dahil nasisiguro ko, Gerald, magtagumpay man ng tatay mo na kuhanin. Yung agimat na yon meron yung kapalit. Malamang mahal niya sa buhay at ikaw na lang ang natitira. Chong, sa maalala ko, nanaginip ako nung last night ni Inay. Sabi nung kausap niyang nakakatakot, ipagkakaloob daw kay tatay yung hinahanap niyang agimat sa Biringan. Tapos, kailangan daw niya ng kapalit na buhay. Ako nga, Chong. Ako nga ho yun. Kung ganun, Gerald. Eksakto. Nanakuha natin to. Ngayon, wala tayong ibang gagawin kung hindi. Antayin ang pagbabalik ng tatay mo. Naniniwala ako na alam niyang gagawin niya kaya't makakabalik pa siya. Sige ho, Chong. Lumipas ang ilang mga buwan, nagtayo na ng sariling bahay si Gerald kung saan nasunog ang bahay nila. May mga dumarating doon na pasyente at hinahanap ang kanyang tatay Amorsolo. Pero ayon kay Gerald, hindi na raw ito umuwi at wag na raw silang babalik sa bahay na yun dahil wala ng albularyo doon. Kakainip, pre. Tagay kaya tayo? Tagay? Araw-araw tagay? Talagang ganoon. Habang inaantay natin si Manong Amorsolo, di ba? Siya nga pala yung bato. Nasa iba? O nandito? Siya nga pala, pre. May pahabol nga pala si Chong. Sabi niya, delikado raw pala yan. Anumang oras pwedeng bawiin sa iyo yan ng mga aswang. Talaga? Oo, Chong. Tapos sabi pa niya, wag mo raw bibigay. Magiging delikado ka pero may liligtas ka rin daw niyan. Lunukin mo raw tapos labanan mo raw sila. Ano? Di naging aswang din ako. Hindi. Hindi naman yan yung batong kayang gawing aswang daw yung tao. Ang nagmamayari daw niyan, isang dato. Dato ng gabunan. Magkakaroon ka raw ng pambihirang lakas pag nagkaroon ka niyan. Talaga ba? Oo. Kasasabi pa lang noon ni Asyo na anumang oras ay pwedeng bawiin sa kanya ng mga aswang yun. Dumating na nga ang hindi inaasahang mga bisita. Tumatagay na rin sila ng oras na yon nang biglang mapatayo si Asyo at umihi. Dahil sa madilim ang paligid, wala siyang ibang nakita kung hindi ang mga namimilog na mapupulang mata sa paligid ng bakuran. Pre! O pre, ano yun? Pre, may bisita ka. Ano? Sino? Pre, halika rito. Hindi tao mga yan. Pre, hindi tao mga ito. Napaatras yung dalawa papasok sa loob ng bahay. Maya-maya pa nararamdaman na lang papalapit na ang mga hindi inaasahang bisita. Buksan nyo nga ito! Mag-uusap tayo. Importante. Hindi ko to bubuksan. Umalis na kayo. Di pa ba kayo nasiyahan? Kayo ang dahilan kung bakit nawala ang nanay Aning. Bakit kayo bumabalik? Anong kailangan nyo? Ang sabi ko, buksan mo ito. Kapag hindi mo ito binuksan, mamamatay kayong dalawa dyan. Susunugin namin kayo dyan. Subukan mo. May hawak akong bertud. Alam kong ito kailangan mo. Hindi ko to bibigay sa'yo. Lalabanan namin kayo hanggang dulo. Pansamantalang natahimik ang mga aswang sa labas na para bang nag-iisip.
Wala na yata sila. Nandiyan pa mga yan pre. Hindi lang kumikilos. Pansin mo ba? Yung alaga mong aso rito, hindi tumatahol. Kanina pa. Kaya nga pre. Mga aswang, umalis na kayo. Hinding-hindi ito mapapa sa inyo. Maya-maya pa malalakas na yabag ang narinig nila papalayo sa kanyang bahay. At doon senyalis na nag-alisan ng mga yun. Pre, sana dumating na tatay mo no? Para si Manong Amorsolo bahala sa mga yan. Pre, sa pagdating ni Itay, may problema pa rin kung bitbit niya yung sinasabing agimat. Sa ngayon wala tayong kakayanan na iparating sa kanya na huwag niya lang kunin yun. Di ba pre? O pre, pero sana talaga matapos na to para back to normal na tayo. Kalimutan na natin ang nakaraan. Pre, bilang isang anak na nawalan ng inay kahit lumipas ang mahabang panahon, hindi basta mawawala yung nararamdaman namin. Ikaw, sino ba ang magulang mo? Wala. Di ba lumaki ka sa tiyong mo? Parang gano'n na nga yung pre. Ano bang big deal doon? Pre, ang ibig kong sabihin, yung sinasabi mong kalimutan ng nakaraan, hindi ganun kadali yun. Oo na pre, naintindihan na kita. Lumipas pa ang ilang mga buwan. Hindi na inaasahan noon ni Gerald na magpapakita pa ang tatay niya. Katunayan, pinlano na rin niya na lisanin ang kanilang bakuran at pumunta raw ng Bicol upang doon magtrabaho bilang isang security guard. Pero hindi natuloy kasi nung araw na aalis na siya, biglang nagpakita yung tatay Amorsolo niya. Pre, alis na ako ha. Sige pre. Teka pre, si tatay mo. Ha? Mula sa malayo nakikita niya ang kanyang tatay naglalakad papunta sa bahay. Kung ano ang suot nito nang umalis, ganun din ang kasuotan. Walang nagbago pero kapansin-pansin, masyadong madumi ang katawan ng tatay niya. Tay, kayo ba talaga yan? Gerald, bakit iba na tong bahay? Nasaan ang nanay mo? Dala ko na ang agimat galing sa biringan. Pagagalingin ko na siya anak. Tay? Nasaan ang nanay mo? Baka dinala mo ng ospital. Tay. Nasaan ang nanay mo? Ilang oras lang ako nawala anak. Anong? Bakit ba ganyan ka kumakatingin? Nasaan ang nanay mo sinabi? Wala na ho. Ano? Sinabi ko sa yung bata ka, bantayan mo ang nanay mo, pahiram mo ng langas. Ngayon, dala ko na ang lunas. Heto na anak, heto na. Tay, matagal na ho kayong nawala. Buwan na ho ang lumipas. Wala na ho ang inay. Nakalibing na ho siya matagal na. Anong sinasabi mo? Oras lang. Oras lang ako nawala anak, oras lang. Mang Amorsolo, di po namin kayo niloloko. Yung bahay nga po na iniwanan nyo nasunog eh. Nasunog? Kaya pala iba na yung bahay? Oo, totoo yun. Ano nangyari Gerald? Bakit nasunog? Kasi to'y kinuusap ko lang naman yung kaibigan nyo eh. Ay kumibo. Sinunog ko tuloy yung puno niya pero gumapang yung apoy. Papunta ron sa burol ng nanay. Ayun. Ano? Sinunog mo yung bahay ng kaibigan ko? Naku, bakit ginawa mo yon? Agad na pumunta sa likod ng bahay ang tatay Amorsolo niya. Doon ay muling nagpakita ang nilalang. Pero iba na ang itsura nito. Mas lalong nakakatakot. Nung makita nga ito ng kaibigan niyang si Asio, bigla itong nagtatakbo at nagsisigaw ng may halimaw daw. Kaibigan, ano nangyari? Bakit mo sinunog ang bahay ko? Tay, lumayo ka sa kanya, masama siya tay. Tumahimik ka! Anong masama ang pinagsasabi mo? Kaibigan ko siya! Hindi ko naman gagawin ang bagay na yun kung hindi sinunog ng anak mo ang aking bahay. Pero nakikiusap ako sa'yo. Hinihiling ko sa'yo na sabihin mo kung nasaan ang tatay ko. Kung bakit wala pa rin siya nung araw na yon.
Kaibigan, patawarin mo ako. Huli na ang lahat. Huli na ang lahat. Pero bakit pati ang bahay ko? Naroroon ang asawa ko. Amor Solo, matagal na panahon ka nang hindi umuwi. Hindi mo na alam kung anong nangyari. Hanapin mo ang pinakaimportanteng bagay sa buhay mo. At nasisiguro kong matatagpuan mo ito sa kamay ng isang tao. Anong sinasabi mo dyan? Naintindihan ni Amor Solo ang ibig sabihin ng nilalang, kaya agad niyang hinukay yung pwesto kung saan yung dating bahay. Tay, ano bang hinahanap mo dyan? Ang Bertod! Ang Bertod! Tay, huwag ka nang mag-aksaya pa ng oras. Nasa akin na yun. Ano? Manong Amor Solo, na kay Gerald na ho. Akin na! Akin na yan! Hindi. Bakit ko ito bibigay sa inyo? Itay. Alam ko kaya mo nakuha yung agimat na yan na galing biringan kasi. Gusto mo kong ipagkanulo. Matapos yun sabihin ni Gerald, yung tatay niya ay natahimik. Patawarin mo ako, Gerald. Akala ko kasi aabutan ko pang buhay ang nanay mo. Ngayong wala na siya, tay. Anong gagawin mo? Dahil sa agimat na yan, ipagkakanulo mo ko. Tay, huwag ganun. Anak mo ko. Maawa naman ho kayo sa akin. Gerald, akin na yan. Akin na ang agimat na yan. Agimat? Bertod to, itay. Ang agimat yung hawak mo. Kahit na ano pa yan. Akin na yan. Pre, bakit ganon? Nag-iiba yata yung tatay mo. Huh? Ang sabi ko, ibigay mo sa akin yan. Nagpalit ng anyo ang matandang Amor Solo. Naging isa itong aswang sa harapan nila kahit nakatirikan ng araw. Hindi ikaw ang tatay ko. Wala na ang tatay mo. Napahamak na siya sa biringan. Ngayon, akin na ang Bertod na yan. Matagal na namin niyang inaantay. Teka, sino ka ba? Aswang ka ba? Hindi. Galing ako sa biringan. Galing ako roon. Ngayon, ibigay mo man sa akin yan o hindi, mababawi ko naman yan pag ginusto ko. Mamamatay ka kapag hindi mo binigay. Tol, halika na tol. Tumakbo na tayo. Nagtatakbo si Gerald at si Asio papunta sa bahay ng Chong dahil sa ito'y wala na nga roon. Wala na silang mapuntahan. Hindi nila alam kung sino pang tutulong sa kanila nung araw na yon. Tol, anong gagawin natin? Tol, wag mong ibibigay yan. Di ako naniniwala ron sa... Sino ba yun? Hindi ko alam, tol. Hindi ko siya kilala. Basta tol, wag mong ibibigay yan. Palagay ko aswang din yung tol na isa sa pumunta sa bahay nyo nung mga panahong inano yung nanay mo. Siguro yung tatay mo, buhay pa yun. Palagay ko lang, tol. May tumadyak sa pintuan ng bahay nila at nakapasok na yung aswang na kausap nila. Sinabi ko naman sa'yo, ibigay mo sa akin yan. Kapag hindi mo yan ibinigay, itutumba ko kayong dalawa dito. Bago mo magawa yan, magkakamatayan tayo. Tol, sabi ni Chong, magagamit mo yan, tol. Lunukin mo na. Nagunahan ang kamay ni Gerald at ang aswang para maagaw ang nasabing Bertud. Pero agad itong nailolon ni Gerald, kaya't napalayo yung aswang. Maging ang kaibigan niyang si Asio natakot sa itsura ni Gerald. Tol, ikaw pa ba yan, tol?
Tol, ako ito, tol. Hulihin mo siya, tol. Nagugutom ako, tol. Kakainin ko siya, tol. Pero, anong... Nagtatakbo na yung aswang papalabas pero sinundan siya ni Gerald. Yung mga taong nakakakita sa kanila para bang normal na suntukan o away lang ang nagaganap. Hindi nila nakikita ang tunay na anyo ni Gerald nung oras na yon. Sumunod naman doon si Asio dahil sa pag-aalala sa kaibigan hanggang sa makarating sila sa kagubatan. At doon inabutan niya yung aswang. Walang awa si Gerald na tinanggal yung ulo nito sa katawan. Tol, ito na, tol. Ang sarap nito, tol. Tol, anong gagawin mo dyan? Tol, panoorin mo ko. Sisip-sipin ko ito, tol. Para bang gutom na gutom si Gerald nung araw na yon. Hindi pa ito nasiyahan sa ulo. Sinunod pa yung katawan. Tol, iluwa mo na. Iluwa mo na yan, tol. Bumalik ka na sa dati, pakiusap. Pilit namang sinusuka ni Gerald ang nasabing bertud pero hindi niya maisuka. Ibig sabihin, habang buhay na yon sa kanyang katawan. Yung oras na yon, muntik na ring sagpangin ni Gerald ang kaibigan na si Asio. Mabuti na lang ay nakatakbo ito tapos nasalubong niya ang kanyang tiyong. Chong! Si Gerald! Nalulun na yung batong itim! Ano? Asan siya? Nandun! Sinalubong ng tiyong niya si Gerald. Pinakausapan na labanan ang nangyayari sa katawan. Pero sadyang, hindi uubra ang pakikiusap. Gerald! Pakiusap! Isungan mo na yan. Kami ang mga kasangga mo. Hindi mo kami kalaban. Chong, sarap, Chong. Maya-maya pa maging ang kanyang tiyong ay sinugod niya. Nagtatakbo ang magtiyong kung saan-saan pero mas mabilis pa rin si Gerald. Nakarating sila sa Karatig Bayan kung saan hindi na nila kabisado ang lugar. Tiyong, anong gagawin natin? Hindi ko alam, pamangkin. Sa palagay ko, wala na tayong ibang gagawin. Pabayaan na natin siya. Hindi, Chong. Kaibigan ko yun. Kailangan natin siyang isalba, Chong. Pamangkin, kapag hindi natin siya pinabayaan, siguradong papatayin niya tayo. Nasaan ka na ba, Amorsolo? Magpakita ka na kasi kailangan ka ng anak mo. Chong, nung una, may nagpanggap na matandang Amorsolo. Kinuusap pa nga yung nilalang doon sa likod ng bahay nila eh. Tapos? Bandang huli, nagpakita rin ng totoo. Aswang pala yun, Chong. Isa yun sa aswang sa pumatay sa nanay ni Gerald. Ngayon, nilunon niya iba to. Tapos yung aswang na nagpapanggap, nako, Chong, karumal-dumal lang sinapit. Bumalik ang magtiyong sa kanilang bayan sa Gandara. Doon ay hindi naman na sila sinundan ni Gerald. Naisip nilang hindi kaya tuluyan ng gumawa ng sariling landas si Gerald. Yung tipong hindi na alam ang ginagawa ng oras na yon. Chong, anong gagawin natin? Hindi ko alam, pamangkin. Basta bahala na siya sa buhay niya. Kung gagawa siya ng landas, bahala siya. Nasisiguro ko, wala na siya sa tamang kaisipan. Chong, nag-aalala ako sa kaibigan ko. Tulungan naman natin siya oh. Chong, may tao. Sino yan? Magpakilala ka bago kita pagbuksan. Gerald! Anak! Nandiyan ka ba, anak? Asyo! Nandiyan ba si Gerald? Chong, si Manong Umarsolo yun. Hindi tayo nakakasigurado dyan. Baka mamaya nang gagaya lang yan. Gerald! Nakauwi na ako, anak. Bit-bit ko na. Itong agimat galing sa biringan, anak. Binuksan ang pintuan.
Tunay ngang ang matandang Amorsolo ang naroroon. Magmula mukha hanggang paa pinagmamasdan siya ni Asyo na para ba nakakita ng multo. Manong Amorsolo? Ikaw talaga yan? Bakit ba, Asyo? Ano bang problema? Hindi, para makasigurado ko. Sinabuyan niya ng asin ang matandang Amorsolo. Inaasahan nilang may mangyayari dito kung ito ay nagpapanggap. Bakit mo ako sinabuyan ng asin? Ang batang ito, asa na bang anak ko? Tsaka bakit iba na yung bahay ko doon? Manong Amorsolo, matagal na panahon kang nawala. Pati na ang asawa mong si Aning, nailibing na namin. Nasunog ang bahay mo. At si Gerald ngayon, nasa kanya ang bertud na iniingatan mo sa loob ng mahabang panahon na siyang dahilan ng punot dulo kung bakit nagalit sa iyo mga aswang na pumatay sa asawa mo. Ngayon, nailulun na ito ni Gerald at nakakasigurado kung hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Hindi. Paano nangyari yon? Nagtulungan silang hanapin si Gerald. Bitbit naman noon ng matandang Amorsolo ang nasabing agimat galing sa biringan. Describe ko lang po yung itsura nun. Base po sa sinabi ni Gerald, ang itsura po ng agimat galing sa biringan. Pabilog, tapos parang merong hugis na araw. Sa ilalim daw po ng ilong nito ay merong mga taong nagdadagandagan. Hindi po niya alam ang ibig sabihin nun. Maging ako hindi ko po alam ang ibig sabihin pero ikukonsulta po natin to sa ating kaibigan. Balik tayo sa kwento. Nagplano silang hanapin si Gerald gamit ang sinasabing agimat sa lugar ng biringan. Ayon kay matandang Amorsolo, malalaman daw nito kung nasaan ang anak dahil kaya niya itong hilingan. Tara, kung gusto niyong makatulong, sumama kayo. Sama ho ako. Ako hindi ako maaring sumama dyan. Bakit? Bakit di ka sasama? Kayo ang may gawa nito sa anak ko. Marahil ganun nga. Pero pasensya na ho. Wala ho ako may tutulong. Aminin mo sa akin, nanggaling ka rin sa biringan hindi ba? Bakit ho ba? Binugbog ng matandang Amorsolo ang tiyong ni Asyo dahil nga ayaw nitong sumama at ayaw makipagtulungan. Pero kung tutusin, siya ang nagsabi na lunukin yung bato na yon upang malabanan ang mga aswang. Lumakad sila kinagabihan. Natuntun nga nila kung nasaan si Gerald. Nandun ito kasalukuyang nagpapahinga sa mataas na bahagi. Sa pinupwestuhan niya, natatanaw niya ang isang bahay. Sabi noon ng matandang Amorsolo, Jack, may pinaplano doon si Gerald. Sigurado ako, Asyo. Sigurado ako. Yang lugar na nakikita ng anak ko, meron siyang masamang plano dyan. Manong Amorsolo, anong gagawin natin? Bahala na, Asyo. Bahala na. Habang nagpapahinga siya, kinakailangan natin siyang lapitan. Unti-unti silang lumapit kay Gerald. Tulog na tulog ang binata. Naisip noon ng matandang Amorsolo, kailangan niyang gamitin ang agimat galing sa biringan. Agad itong isinuot ng matanda sa anak. Nagising naman ang anak niyang si Gerald. Maniwala kayo o hindi, nagsisigaw si Gerald. Tapos yung mga balat niya ay unti-unting nagsigsibaklasan sa kanyang katawan na parabang mga naglalakihang balat ng kalabaw. Pagkatapos nun, dito na nila nakita ang tunay na anyo ni Gerald. Toy, Gerald, anak! Ikaw na nga ito, anak. Toy, ano tong mga balat na to, parang balat ng kalabaw. Pre, yan kanina yung mga nakabalat sa katawan mo. Oh, anak, may pagkakataon na tayo ngayon. Iluwa mo na yan. Sige na. Pilit na niluwa ni Gerald ang nasabing bertud sa kanyang katawan. Kaya lang, nang mailuwa niya dire-diretsyong naggulong-gulong papaibaba sa kabundukan. Hindi naman na yon
kinuha ng matanda at kahit sino sa kanila. Basta't ang sabi, bahala na kung sinong makakapulot nun. Ang importante magaling na ang anak niya. Tay, bakit ngayon ka lang? Wala na si inay. Alam ko anak. Alam ko. Patawarin mo ako anak. Hindi ko lubos akalain na ang oras dito at doon ay magkaiba. Hawak ko na. Hawak ko na ito anak. Yan ba yung agimat galing sa biringan? Oo anak, makapangyarihan ito. Marami itong magagawa. Katulad na lang ng ibalik ka sa dati. Tay, ano yung napanaginipan kong kapag nakuha niyo ang kapalit ng aking buhay? Totoo ba yun? Hindi anak, walang kasunduan na ganon. Ito'y pinagkaloob sa akin at pinaghirapan ko ito anak. Sigurado ho kayo? Oo, maniwala ka sa akin. Yun ang totoo anak at walang kapalit itong buhay. Ibig sabihin pala pre, kabaligtaran yung nasa panaginip mo. Alam niyo ho ba? Mga Marsolo, ang daming nangyari nung wala kayo. Anong ibig mong sabihin? Basta, napakarami. Pagkatapos ng pangyayaring yon, bumalik na sa dati ang kanilang buhay. Ang matandang Amorsolo nanggagamot pa rin. At lumipas pa ang 10 taon na matay na po ang matanda. Tapos, yung agimat na sinasabi ni Gerald nasa kanya. Meron siyang katanungan sa akin. Yung agimat na yun ay, pwede raw bang ipasuri sa ating kaibigan na si Canole? Ang sagot ko sa kanya sa email, yes, pwede naman. Bakit hindi, di ba? Tapos syempre, siguro masasabi ko na rin na okay naman yung agimat na yun. Sa palagay ko lang kasi wala namang ibang nangyari. Kabaligtaran talaga yung panaginip ni Gerald. Okay? So, ito po ang inyong Midnight CJ. Dito lang po kayo sa Viber and WhatsApp. Pwede makipag-usap sa amin. 0948-52-30887. Viber and WhatsApp po yan. Hindi ho sa FB. Maraming salamat po sa mga walang sawang tumututok sa ating channel. At muli po, salamat po sa inyong lahat. At sana'y lumaki pa ang ating channel kahit na maliit pa lang po ang subscriber. Yung kabilang channel po natin hindi pa po muna natin gagalawin. Salamat po and good night. Enjoy listening.